Heto ang pangwakas na kabanata ng kwento ni Alina. Ang alamat ni Alina. Lumipas ang maraming taon mula nang talunin ni Alina ang sumalakid. Unti-unting umunlad ang baryo, naging maaliwalas ang mga bahay, lumago ang mga halaman sa paligid ng kapilya, at hindi na gaanong naglalakbay ang takot sa hangin tuwing gabi. Si Alina, na nooy isang simpleng dalaga, ay naging tagapayo, manggagamot, at tagapag-ingat ng mga lihim ng kalikasan. Madalas siyang lapitan ng mga kabataan upang magpaturo ng mga halamang gamot at mga panalangin para sa kaligtasan. Hindi na siya tinatawag sa dating pangalan. Tinatawag na siya ngayon ng mga tao bilang Alina ng Liwanag. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga bata na pumupunta sa ilalim ng punong balete sa gitna ng baryo. Doon nila kinukwento ang kanyang kabayanihan. Noon, siya'y may pakpak, ngunit pinili niyang isuko ang kapangyarihan para sa kabutihan. At kahit wala na siyang sumpa, ipinagtanggol pa rin niya tayo laban sa dilim. Naging alamat siya hindi dahil sa sumpang tinaglay niya, kundi sa tapang at kabutihan na ipinakita niya kahit wala na siyang kapangyarihan. Sa bawat bagong henerasyon ng bata, itinuturo ang kanyang pangalan bilang paaalala. Huwag manghusga agad sa anyo. Ang tunay na tapang ay nasa puso, at sa tuwing sumisilip ang buwan, naglalaro ang hangin sa mga dahon, tila may bulong mula sa himpapawid. Narito pa rin ako, hindi bilang halimaw, kundi bilang gabay sa inyong liwanag. At doon nagsimula ang alamat na hindi na nawala sa baryo. Ang alamat ni Alina, ang babaeng dating manananggal na naging tagapagligtas ng kanyang mga kababaryo.